Ang mga litrato ay nakakalat sa mesa, parang basurang itinapon sa harap niya. Bawat isang piraso ay tila may sariling tinik na tumutusok sa puso ni Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakapatong sa kanyang kandungan, pilit na itinatago ang panginginig mula sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan, si Doña Elvira Alcantara. Tingnan mo ng mabuti, Hija, sabi ng biyenan niya, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Buksan mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Hindi niya kailangang tingnan ulit. Ang mga imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Si Marco, ang kanyang Marco, ay may kasamang ibang babae. Sa isang litrato, magkatabi sila sa isang mamahaling restaurant, ang ulo ng babae ay nakasandal sa balikat ni Marco. Sa isa pa, nakangiti si Marco habang inaabutan ng panyo ang babae. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling litrato, isang kuha mula sa malayo, malabo, pero kitang-kita ang paghalik ng babae sa pisngi ni Marco bago ito sumakay sa kotse. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Ara ay perpekto. Nagising siya sa yakap ni Marco, sa halik nito sa kanyang noo. Happy anniversary, mahal ko, bulong nito sa kanya bago umalis papuntang opisina. Buong araw, para siyang lumulutang sa alapaap. Inihanda niya ang paboritong pagkain ni Marco, ang kanyang special beef caldereta. Inayos niya ang kanilang munting tahanan, naglagay ng mga kandila sa lamesa, at isinuot ang bestidang binili ni Marco para sa kanya noong isang buwan. Ang lahat ay para sa gabing ito. Ang lahat ay para sa kanilang pag-ibig. Pero ang lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Isang katok sa pinto, isang malamig na ngiti mula sa kanyang biyenan, at isang envelope na puno ng lason. Hindi ko alam kung anong laro ito, ma'am, halos pabulong na sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi niya ito tinatawag na mama. Hindi kailanman. Iyon ang kasunduan nila. Huminga ng malalim si Doña Elvira at humigop ng tsaa na tila ba isa lang itong ordinaryong hapon. Walang laro, Ara. Ito ang katotohanan na matagal ko nang sinasabi sa iyo. Hindi ka nababagay sa anak ko. At ngayon, nakahanap na siya ng isang tao na kalebel niya. Sino siya? Tanong ni Ara, ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Si Katrina. Anak ng mga De Villa. Isang mabuting pamilya. Isang disenteng babae, sagot ni Doña Elvira, ang bawat salita ay idinidiin para saktan siya. Hindi tulad mo. Napayo ko si Ara. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Umalis na po kayo, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig. Ngumisi si Doña Elvira. Aalis ako. Pero sana, sa pag-alis ko, maliwanagan na ang isip mo. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Huwag mo nang hintayin na siya pa ang makipaghiwalay sa iyo. Magkaroon ka man lang ng kaunting dignidad. Tumayo na ito at inayos ang mamahaling damit. Bago ito tuluyang umalis, maihuli pa itong sinabi. Nga pala, amoy sunog ang niluluto mo. Pagkasara ng pinto, doon lang humagulgol si Ara. Napasubsob siya sa mesa, sa tabi ng mga litratong sumisira sa kanyang pagkatao. Ang bango ng kaldereta na kanina lang ay nagpapasaya sa kanya, ngayon ay parang amoy ng abo. Abo ng kanilang mga pangarap. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco. Agad siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Tinipon niya ang mga litrato at itinapon sa basurahan. Pumasok siya sa kusina at pinatay ang apoy sa ilalim ng kaldero. Kumilos siya na parang isang robot, walang emosyon. Ang sakit ay napakalalim, kaya't wala na siyang maramdaman kundi pamamanhid. Mahal ko, I'm home, masayang bati ni Marco pagkapasok niya ng pinto. May dala itong isang baukwet ng mga pulang rosas. Ngumiti si Marco, ngunit agad ding nawala ito nang makita ang mukha ng asawa. Ara! May problema ba? Hindi sumagot si Ara. Kinuha niya ang mga rosas mula sa kamay ni Marco at inilapag sa mesa, sa tabi ng mga kandilang hindi na niya sisindihan. Wow, nagluto ka ng paborito ko, sabi ni Marco, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Ang bango. Pero bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba? Nag-away ba kayo ni Mama? Nakita ko ang sasakyan niya paalis kanina. Sa wakas, tiningnan siya ni Ara sa mata.
Ang mga mata na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay blanko. Pagod lang ako, sagot niya. Lumapit si Marco at sinubukang yakapin siya, pero umiwas si Ara. Huwag, Marco. Please. Naguguluhan si Marco. Anong problema, mahal? Sabihin mo sa akin. Nagawa ko ba? Napangiti si Ara, isang ngiting mapait. Isang ngiting walang buhay. Wala, Marco. Wala kang ginawa, sabi niya, ang boses ay malamig. Sa katunayan, kasalanan ko ang lahat. Masyado akong umasa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. Hinaplos niya ang pisngi nito, ang parehong pisngi na hinagka ng ibang babae sa litrato. Inalala niya ang init ng balat nito, ang pamilyar na pakiramdam. Ara, di. Bago pa makapagsalita ulit si Marco, ginawaran siya ni Ara ng isang halik. Hindi ito isang halik ng pagmamahal. Hindi rin ito halik ng galit. Ito ay isang halik ng pamamaalam. Malamig, maikli at puno ng sakit na hindi kayang isatinig. Pagkatapos ng halik, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng naguguluhang asawa. Magsama kayo, sabi niya, ang boses ay walang kaemo-emosyon. Malaya ka na, Marco. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad papasok ng kanilang silid. Hindi siya lumingon. Narinig ni Marco ang pag-click ng lock ng pinto. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, hawak pa rin ang lamig ng huling halik ni Ara sa kanyang mga labi, napapalibutan ng bango ng paborito niyang ulam na hindi na niya matitikman, at sa ilalim ng mga ilaw na hindi na kailanman magiging kasing liwanag ng dati. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pinto ng kanilang silid ay sarado, at ang pag-click ng lock kanina ay umalinggaw pa rin sa kanyang pandinig, paulit-ulit, na parang isang hatol. Ara, tawag niya ulit, ang boses ay mahina. Ara, buksan mo to, mag-usap tayo. Walang sagot. Sumubok siyang pihitin ang doorknob. Nakalock nga. Kumatok siya, unay marahan, pagkatapos ay unti-unting lumalakas. Ara, please. Anong nangyayari? Kung may nagawa man akong mali, sabihin mo sa akin, sigaw niya, ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Huwag mo namang gawin to sa atin. Tanging katahimikan ang kanyang natanggap. Napasuntok siya ng mahina sa pinto, ang sakit sa kanyang kamao ay hindi man lang makapantay sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang isip ay naghahanap ng kasagutan. Ano ang nangyari? Kaninang umaga lang, maayos sila. Masaya sila. Anong nagbago sa loob lang ng ilang oras? Naalala niya ang sinabi niya kanina. Nag-away ba kayo ni Mama? Iyon lang ang tanging naiisip niyang dahilan. Ang kanyang ina. Si Doña Elvira. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero nito. Sa pangalawang ring pa lang ay sumagot na ito. Marco, anak. Napatawag ka, ang boses ni Doña Elvira ay kalmado, may bahid ng pag-aalala. Ma, anong sinabi mo kay Ara? Diretsong tanong ni Marco. Nandito ka kanina, hindi ba? Pag-uwi ko, hindi na niya ako kinakausap. Nagkulong siya sa kwarto. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Anak, pumunta ka dito sa bahay. Hindi ito magandang pag-usapan sa telepono. Ma, gusto kong malaman ngayon, git niya. Marco, pakinggan mo ang ina mo. Para din sa kapakanan mo ito. Halika na dito. At ibinaba nito ang tawag. Walang nagawa si Marco. Ang pagtanggi ng kanyang ina na magpaliwanag ay lalo lang nagpatindi ng kanyang pag-aalala. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga Alcantara na tila ba hinahabol siya ng kung anong multo. Pagdating niya, naroon na ang ina niya sa sala, naghihintay. May isang tasa ng tsaa sa harapan nito, at isang pamilyar na brown envelope sa tabi nito. Umupo ka, anak, sabi ni Elvira. Ma, ano to? Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Doña Elvira. Sa halip, kinuha niya ang envelope at dahan-dahang inilabas ang laman nito. Isang set ng mga litrato. Pero hindi ito ang mga litratong nakita ni Ara. Iba ito. Mas masakit. Mas nakakasira. Inilapag nito ang mga litrato sa lamesa sa harap ni Marco. Sa unang tingin, nakita niya si Ara. Nakatayo siya sa isang eskinita, kausap ang isang lalaking hindi niya kilala.
Sa sumunod na litrato, may iniabot ang lalaki kay Ara, isang makapal na brown envelope. Sa huling litrato, ang pinakamalinaw sa lahat, nakangiti si Ara habang binibilang ang isang makapal na bungkos ng pera. Ano-ano to? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Anak, alam kong masakit, sabi ni Elvira, hinahaplos ang likod niya. Pero mas masasaktan ka kung magpapatuloy ka sa isang kasinungalingan. Kailangan mong makita ito. Tinitigan ni Marco ang mga litrato. Ang ngiti ni Ara habang hawak ang pera. Parang isang punyal na itinaraka sa kanyang dibdib. Sinabi ko na sayo, anak. Hindi siya para sayo, malumanay na pagpapatuloy ng kanyang ina. Ginamit ka lang niya. Pera lang ang habol niya sa atin. Hindi. Hindi yan magagawa ni Ara, pagtanggi ni Marco, pero ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Pera di. Bulong niya sa sarili. Biglang may naalala si Marco. Noong isang buwan, nagtanong siya kung saan napunta ang ekstrang pera sa kanilang household budget. Ang sagot ni Ara ay umiiwas. May pinaglaanan lang ako, mahal. Huwag mo nang alalahanin. Hindi na siya nagtanong pa dahil may tiwala siya dito. Pero ngayon ang mga litrato ang lalaki ang sobre na puno ng pera. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, bumubuo ng isang kwentong hindi niya gustong paniwalaan, pero napakalinaw na nakalatag sa kanyang harapan. Ang laso ng duda ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Ang pagmamahal ay napalitan ng sakit. Ang sakit ay napalitan ng galit. Galit sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Galit sa sarili niya dahil nagpakatanga siya. Kinabukasan, umuwi si Marco sa bahay nila na may bigat sa dibdib. Umaasa pa rin siya, sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, na mali ang lahat. Napagbukas niya ng pinto, sasalubong sa kanya si Ara, yayakapin siya, at sasabihing isa lang itong masamang panaginip. Pero ang bumungad sa kanya ay katahimikan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang silid. Ang pinto na kagabi ay nakalock, ngayon ay bahagyang nakaawang. Pumasok siya. Malamig ang kwarto. Ang kanyang gilid ng kama ay maayos, hindi ginalaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Wala na. Wala na ang mga damit ni Ara. Wala na ang mga sapatos niya. Wala na ang mga gamit niya sa banyo. Kahit ang pabango niya na laging nag-iiwan ng amoy sa silid ay wala na rin. Umalis na siya. Tinutuon niya ang sinabi niya. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone, ang huling hibla ng pag-asa. Idinyal niya ang numero ni Ara. Nagring ito ng isang beses, pagkatapos ay naputol. Sinubukan niya ulit. Isang malamig, walang emosyong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. The number you have dialed is no longer in service. Ibinagsak ni Marco ang telepono sa kama. Wala na. Tapos na ang lahat. Iniwan siya nito. Ipinagpalit siya nito sa pera. Ang huling halik na ibinigay sa kanya ni Ara kagabi ngayon ay alam na niya ang ibig sabihin noon. Hindi iyon halik ng pamamaalam. Iyon ay halik ng isang taksil. Ang luma at maalog na bus ay tila isang duya na naghihele sa kanya palayo sa bangungot. Nakasandal ang ulo ni Ara sa malamig na salamin ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusali ng Makati na unti-unting lumiliit at napapalitan ng mga puno at bukirin. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay 1 kilometrong distansya mula kay Marco. Mula sa bahay na minsang naging paraiso niya. Mula sa mga alaala na ngayon ay mga basag na piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya mapigilang alalahanin. Ang mukha ni Marco na puno ng pagtataka. Ang malamig na halik na ibinigay niya. Ang paglock niya ng pinto. Ang bawat hakbang palabas ng bahay nila kaninang madaling araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Dala lang niya ang isang bag na naglalaman ng kaunting damit at lahat ng natitira niyang ipon. Wala siyang plano. Wala siyang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilayo ang sarili niya bago siya tuluyang mawasak. Napapikit siya ng mariin. Ang mga imahe ng litratong ipinakita ng kanyang biyenan ay bumabalik. Si Marco at ang babaeng iyon. Ang kanilang mga ngiti. Ang halik. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata at ang pagbabara ng kanyang lalamunan.
Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha, dumadaloy sa kanyang pisngi at pumapatak sa kanyang damit. Hindi na niya ito pinunasan. Para saan pa? Bigla, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang pag-ikot ng kanyang sikmura, isang alon ng pagduduwal na hindi niya mapigilan. Mabilis siyang napahawak sa kanyang bibig. Manong, para po, halos pasigaw niyang sabi. Sakto namang huminto ang bus sa isang maliit na terminal sa gilid ng highway. Nagmamadali siyang bumaba, hindi na pinansin ang mga nagtatakang tingin ng ibang pasahero. Hinanap ng kanyang mga mata ang palikuran. Ang maliit na karatula ay parang isang sagip buhay. Tumakbo siya papasok at halos masuka sa isang lababo. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Nang humupa ang pagkahilo, napasandal siya sa maruming pader at napatingin sa kanyang refleksyon sa basag na salamin. Namumutla siya. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang taong ilang araw nang hindi natutulog. At doon niya naalala ang kanyang buwanang dalaw. Dapat ay dumating na ito noong isang linggo pa. Sa sobrang gulo ng kanyang isip dahil sa nangyari, hindi na niya ito napansin. Isang panibagong alon ng pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito pagkahilo. Ito ay takot. At sa ilalim ng takot na iyon, isang napakaliit, halos hindi maramdamang kislap ng pag-asa. Lumabas siya ng TV at naglakad papunta sa isang maliit na botika sa kabilang kalsada. Pabili po, sabi niya sa tindera, ang boses ay nanginginig. Pabili po ng pregnancy test. Mabilis ang transaksyon. Walang tanong. Bumalik siya sa maruming TV, ang kahon ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang ay parang isang paghatol. Sinunod niya ang instructions na nakasulat sa kahon. Pagkatapos, naghintay siya. Ang 3 minutong paghihintay na iyon ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Mas mahaba pa kaysa sa gabing hinintay niya si Marco na hindi dumating sa kanilang unang anibersaryo. Mas mahaba pa kaysa sa mga oras na nagkulong siya sa kwarto kagabi. Ang bawat segundo ay isang karayom. Paano kung hindi? Napapikit siya. Ano man ang resulta, kailangan niyang tanggapin. Mag-isa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan ang maliit na plastik na hawak niya. 2 linya. Malinaw. Walang duda. 2 pulang linya. Binitawan niya ito na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang mahinang kalansing. Napasubsob siya sa pader at doon na tuluyang humagulgol. Ngunit iba na ang iyak niya ngayon. Hindi na ito puro peghati. May halong takot, gulat, at isang emosyon na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya ulit. Pag-asa. May buhay sa loob niya. Isang piraso ni Marco na nasa kanya pa. Isang piraso ng kanilang pag-ibig na hindi kayang burahin ng anumang litrato o kasinungalingan. Tumigil siya sa pag-iyak. Pinulot niya ang pregnancy test at tinitigan ito. Ang 2 linyang iyon ang nagbago ng lahat. Hindi na siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Wala pa siyang maramdaman pero alam niyang nandoon ito. Isang maliit na binhi ng kanilang pagmamahalan. Anak, bulong niya sa hangin, sa maruming palikuran ng isang bus terminal sa gitna ng kawalan. Anak, tayo na lang 2. Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na siya tatakbo ng walang direksyon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. Palalakihin kita na mag-isa, pangako niya. Ang mga salita ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon pala siya. Lumabas siya ng iniwan ang luma niyang sarili sa loob. Sumakay siya ulit sa bus, hindi na sa parehong bus, kundi sa isang paakyat ng Tagaytay. Narinig niya na malamig doon. Tahimik. Isang magandang lugar para magsimula muli. Pagdating niya sa terminal ng Tagaytay, ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya. Ngunit ang pagod mula sa biyahe, ang sakit ng kalooban, at ang emosyonal na pagyanig ng kanyang natuklasan ay biglang bumigay. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang ingay ng terminal ay unti-unting humina. Ang mga mukha ng tao ay naging malabong mga tuldok. Ang huli niyang nakita ay ang sementadong sahig na papalapit sa kanyang mukha. Pagkatapos kadiliman. Nagising si Ara sa amoy ng mainit na sabaw.
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang kisaming gawa sa kawayan. Ibang-iba sa puting kisam ng kondo unit nila ni Marco. Nang subukan niyang bumangon, isang mahinang kamay ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, ineng, isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Napalingon si Ara at nakita ang isang babaeng may edad na, ang mukha ay puno ng kunot ngunit ang mga mata ay nagniningning sa kabaitan. Nakangiti ito sa kanya. Nasaan po ako? Tanong ni Ara, ang boses ay paos. Nasa bahay ko. Nahimatay ka sa terminal. Mabuti na lang at nakita kita, sabi ng babae. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Ako nga pala si Nena. Aling Nena na lang ang itawag mo sa akin. Doon naalala ni Ara ang lahat. Ang bus, ang pagkahilo, ang pregnancy test, ang pagkahimatay. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang sikreto. Sinubukan niyang bumangon, nahihiya. Naku, pasensya na po sa abala. Aalis na po ako. Abay, saan ka naman pupunta, ineng, na ganyan kaputla ang itsura mo, mahinahong sabi ni Aling Nena. Inilapag nito ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Heto, humigop ka muna. Pagkatapos, magpahinga ka. Huwag kang mag-alala, walang magtatanong sa'yo dito. Ang simpleng kabaitan na iyon, mula sa isang estranghero, ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Napahagulgol siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng kanyang kadiliman, may isang anghel na ipinadala sa kanya. Doon nagsimula ang lahat. Si Aling Nena, na may-ari ng isang maliit na karinderya malapit sa terminal, ang kumukop kay Ara. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan nito. Binigyan niya ito ng bubong, ng pagkain, at ng pagkakataong magsimulang muli. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay naging saksi sa paghilom ng mga sugat ni Ara. Ngayon, siya na ang may-ari ng Tea Bulaklak ni Ara, isang maliit at kaakit-akit na flower shop sa gilid ng kalsada. Ang dating babaeng wasak at puno ng pighati ay napalitan ng isang ina na matatag, masipag at may ngiti sa mga labi. Mama, look! As drew our flower shop, isang masayang boses ang pumukaw sa kanya mula sa pag-iisip. Napangiti si Ara. Wow, ang ganda naman yan, anak. Lumapit siya sa kanyang 5 taong gulang na anak, si Miguel, o Miggy, na abala sa pagguhit sa isang maliit na mesa sa sulok ng shop. Ang buhok nito ay kasing itim ng kay Marco at ang mga mata nito iyon ang mga mata ni Marco. Malalim, nangungusap at puno ng buhay. Si Miggy ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang lahat. Look, Mama, this is you, sabi ni Miggy, itinuturo ang isang stick figure na may hawak na bulaklak. And this is me, helping you. Very good, Gify love, sabi ni Ara, hinahalikan ang tuktok ng ulo ng anak. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid, rosas, sampagita, at lavender, ay ang pabango ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na payapa at simple. Oh, heto na ang paborito ninyong merienda. Pumasok si Aling Nena, na itinuturing na ni Miggy na kanyang Lola Nena, dala-dala ang isang supot ng mainit na turon. Lola Nena, masayang sigaw ni Miggy at tumakbo para salubungin ito ng yakap. Hay, itong apo-apuhan ko, lalo kang nagiging gwapo araw-araw, sabi ni Aling Nena, kinukurot ng marahan ang pisngi ni Miggy. Ara, magpahinga muna kayo at kumain. Umupo silang tatlo sa labas ng shop, sa isang maliit na bangko, pinapanood ang mga sasakyang dumadaan. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Maliit, simple, pero buo sa pagmamahal. Para kay Ara, sapat na ito. Higit pa sa sapat. Habang pinagmamasdan niya si Miggy na masayang umunguya ng turon, isang pakiramdam ng lubos na kaligayahan ang bumalot sa kanya. Ito na iyon. Ito ang buhay na pinili niya. Ang buhay na ipinaglaban niya. Nang matapos kumain, bumalik si Miggy sa kanyang pagguhit. Tinitigan niya ito ng matagal, ang bawat linya ay maingat na iginuhit. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ni Marco, ay puno ng isang seryosong katanungan. Mama, tawag niya, ang boses ay malinaw at puno ng inosenteng pag-usisa. Bakit, anak, malambing na sagot ni Ara. Huminto sa pagguhit si Miggy. Ibinaba niya ang kanyang krayola at tumingin ng diretso sa kanyang ina.
Mama, nasaan po ang papa ko? Bakit po lahat ng kaklase ko may papa, ako po wala? Ang simpleng tanong ay tumama kay Ara na parang isang biglaang sampal. Ang ngiti sa kanyang labi ay nag-freeze. Ang mainit-init na hangin ng Tagaytay ay biglang nanlamig. Ang masayang tunog ng tawa ni Miggy kanina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanong na kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Ang tanong na alam niyang darating pero hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi yan suggestion. Utos yan. I-pull out ang lahat ng investment natin sa proyektong yan bago matapos ang araw. Maliwanag. Ang boses ni Marco Alcantara ay bumagsak sa loob ng boardroom na parang isang bloke ng yelo. Walang emosyon. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga miyembro ng board, mga veterano sa industriya, ay napayuko na lang. Walang sinuman ang nangahas na sumalungat sa isihi ng Alcantara Corporation. Sa loob ng 5 taon, ito ang naging bagong Marco. Malamig, tuso at walang awa sa negosyo. Pinalago niya ang kumpanya ng kanyang ama sa paraang hindi nito kailanman nagawa. Nakuha niya ang respeto ng mundo ng korporasyon, ngunit kasabay nito ay nakuha rin niya ang kanilang takot. Pagkatapos ng meeting, naglakad siya pabalik sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo sa pinakatuktok ng Alcantara Tower na may tanawin ng buong Makati. Perpekto. Malinis. Walang bakas ng kahit anong personal na gamit, maliban sa isang litrato ng kanyang mga magulang. Ito ang buhay niya ngayon. Mga meeting, mga numero, mga kontrata. Paulit-ulit. Pag-uwi niya sa kanyang penthouse unit, ang katahimikan ang laging sumasalubong sa kanya. Malawak ang lugar, moderno at malamig. Parang isang mamahaling museum na walang buhay. Nagbuhos siya ng isang baso ng whiskey at umupo sa isang leather na sofa, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. 5 taon na. 5 taon na siyang mag-isa. 5 taon na niyang sinusubukang burahin ang isang mukha sa kanyang isipan. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo at ekonomiya. Kinuha niya ang isang makapal na libro na hindi naman niya binabasa. Mula sa likod nito, maingat niyang kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang kupas na litrato. Isang candid shot ni Ara, nakangiti habang nagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na balkonahe noon. Iyon ang huling natitirang litrato niya na hindi sinira ng kanyang ina. Hinaplos niya ang mukha ni Ara sa litrato. Ang ngiti nito. Ang mga mata nito. Nasaan ka na, Ara? Tanong niya sa kanyang isipan, isang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili tuwing gabi. Masaya ka ba? Nakalimutan mo na ba ako? Ang sakit ay nandoon pa rin, nakabaon ng malalim sa kanyang dibdib. Isang bukas na sugat na pilit niyang tinatakpan ng trabaho at ng alak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mama. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Ma, walang gana niyang bati. Marco, anak. Kamusta ka? Ang matamis na boses ni Doña Elvira ang narinig niya. Hindi ka na naman dumaan dito pagkatapos ng trabaho. Marami akong ginawa, Matsi. Ganoon ba? Sayang naman. Nagluto pa naman ako ng paborito mo. Nandito rin pala si Katrina. Gusto ka raw niyang makita. Napapikit si Marco sa pagkainis. Si Katrina. Ang maganda at matalinong business partner na patuloy na inirereto sa kanya ng kanyang ina sa loob ng nakaraang 2 taon. Ma, napag-usapan na natin to. Anak, 5 taon na. Kailangan mo nang mag-move on. Katrina is perfect for you. Para na rin ito sa kapakanan ng kumpanya. Hindi ko siya mahal, ma, puto ni Marco sa sinasabi ng ina, ang boses ay matigas. At hinding-hindi ko siya mamahalin. End of discussion. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa sofa. Kailangan niya ng hangin. Nag-drive siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya sa isang malaking mall. Ipinasok niya ang kotse sa parking at naglakad-lakad sa loob, napapalibutan ng mga pamilya, mga magkasintahan na masayang naglalakad. Ang bawat tawa na naririnig niya ay parang isang insulto. Papunta na sana siya sa isang coffee shop nang bigla siyang mapahinto. Sa di kalayuan, malapit sa entrance ng isang department store, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakatalikod,
ang haba ng buhok ay kapareho ng kay Ara. Ang paraan ng pagtayo nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, tumawa ang babae. Isang mahinang tawa, pero sapat na para marinig niya. Ang tawang iyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Tumakbo siya, binabangga ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Ah! Ang sigaw niya ay malakas at puno ng desperasyon, sapat para mapahinto ang ilang tao sa paligid. Ang babae na narinig ang kanyang sigaw ay lumingon. At sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Marco sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito si Ara. Magkahawig sila ng buhok, magkasing tangkad, pero ang mukha ay iba. Ang mga mata ay iba. Ang ngiti na nakapaskil sa labi nito habang nakatingin sa kanya nang may pagtataka ay hindi ang ngiting minahal niya. Sorry, sir. Kilala po ba kita? Tanong ng babae, bahagyang natatakot. Napahinto si Marco. Ang adrenaline ay biglang nawala at ang bumalik ay isang alon ng kahihiyan at isang mas malalim na klase ng sakit. Ang sakit ng biglaang pag-asa na sinundan ng masakit na katotohanan. Pasensya na, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Sorry, nagkamali lang ako ng tao. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, hindi na pinansin ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Naglakad siya ng mabilis, halos takbuhin na ulit, pabalik sa parking lot. Ang masayang ingay ng mall ay tila nangungutya sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang kotse, isinara niya ang pinto at doon na siya napasubsob sa manibela. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang emosyon na nagbabantang kumawala. 5 taon. 5 taon niyang nilinlang ang sarili niya na naka-move on na siya. 5 taon niyang itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. 5 taon niyang sinubsob ang sarili sa trabaho para lang makalimot. Ngunit sa isang iglap, sa isang maling akala, lahat ng iyon ay gumuho. Isang anino lang, isang pamilyar na tawa at bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pangulila, ang pagsisisi. Sinuntok niya ang manibela. Bakit? Bulong niya sa sarili. Bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin? Ang lamig ng kanyang pagiging sihi, ang tigas ng kanyang puso sa negosyo, lahat ay walang silbi. Sa huli, sa loob ng mamahaling kotse na ito, sa gitna ng kadiliman ng parking lot, siya ay siya pa rin. Ang lalaking nagmahal. Ang lalaking nasaktan. Ang lalaking hindi makalimot. Ang pagkahumaling niya kay Ara, ang obsesyon na akala niya ay nailibing na niya sa ilalim ng 5 taon ng pagtitiis, ay muling nabuhay. At ngayon, mas malakas ito, mas masakit, at mas desperado kaysa dati. Ang pangalang iyon. Ara. Paulit-ulit sa kanyang isipan, isang multo na hindi siya kailanman lulubayan. Ang tanong ni Miggy ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na winasak ang payapang hapon ni Ara. Hindi na niya ito nasagot. Kinabukasan, isang mas malaking problema ang dumating, isang problemang nagpabingi sa lahat ng tanong. Nagsimula ito sa simpleng lagnat. Pagkatapos ay pananakit ng dibdib. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Miggy, napansin ni Ara na tila hirap itong huminga. Ang maliit na klinika sa Tagaytay ay naging isang ospital sa probinsya. Ang mga araw ay naging linggo ng mga test at walang kasiguraduhan. Isang hapon, tinawag si Ara ng doktor sa opisina nito. Mrs. Reyes, simula ng doktor, ang mukha ay seryoso. Base po sa mga resulta ng 2 echo at iba pang tests ang anak niyo po, si Miggy, ay may congenital heart defect. Isang butas sa kanyang puso. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang hawak ang resulta ng laboratory test. Ang mga salita ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. Butas sa puso. Ang kanyang masayahin at masiglang anak. May mailunas po ba, Dok? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Opo. Pero kailangan niya ng agarang operasyon. Isang open heart surgery, sabi ng doktor. Tumingin ito sa kanya ng may awa. At sa kasamaang palad, ang ganoong klaseng operasyon sa mga espesyalista at kagamitan na kailangan sa Maynila lang po yan magagawa. Maynila. Ang salitang iyon ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na opisina. Ang syudad na kanyang tinalikuran. Ang syudad na sumira sa kanya. Ngayon, iyon din ang syudad na maihawak ng kaligtasan ng kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ara.
Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama ni Miggy, pinagmamasdan ang payapang mukha nito habang natutulog. Hinaplos niya ang buhok nito, ang pisngi, ang maliliit na kamay. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay isang paalala ng bombang nakaamba sa kanila. Doon, sa dilim ng kwarto ng ospital, tahimik siyang umiyak. Mga luhang hindi para sa sarili, kundi para sa anak niya. Mga luhang puno ng takot. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang apoy na nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng isang ina. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Nena. Ibenta mo na ang flower shop, Ara, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit ang boses ay matatag. Ang mahalaga ngayon ay si Miggy. Ang pera ay mahahanap pero ang buhay iisa lang yan. Masakit. Ang bulaklak ni Ara ay hindi lang isang negosyo. Ito ang simbolo ng kanyang bagong buhay. Ang bawat bulaklak na itinanim niya ay isang piraso ng pighati na kanyang nalampasan. Ngunit walang halaga ang mga bulaklak kung mawawala ang nag-iisang sinag ng araw sa kanyang buhay. Ibinenta niya ang lahat. Ang maliit na shop, ang kanyang mga gamit. Ang perang naipon niya ay kulang pa. Nang walang pag-aalinlangan, inabot ni Aling Nena sa kanya ang isang makapal na sobre. Huwag mo na itong isipin. Ang isipin mo ay ang paggaling ni Miggy, sabi nito, niyakap siya ng mahigpit. Walang imposible sa isang ina, Ara. Tandaan mo yan. Sa bus, pabalik sa syudad na minsan niyang sinumpa, ang bawat pag-ikot ng gulong ay parang isang kabalintunaan. 5 taon na ang nakalipas ng tinahak niya ang daang ito palayo, dala ang isang wasak na puso at isang lihim sa kanyang sinapupunan. Ngayon, bumabalik siya, dala ang parehong puso, ngunit ngayon ay nag-aalab para iligtas ang bunga ng lihim na iyon. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Miggy. Mama, malalaki po ba ang mga buildings doon? Tanong ni Miggy, ang mga mata ay nananabik, walang kamalay-malay sa bigat ng kanilang paglalakbay. Pinilit ni Ara na ngumiti. Anak, napakalalaki. Parang mga higante. Wow! Tumingin si Ara sa labas ng bintana. Ang mga berdeng bukirin ay unti-unting napapalitan ng mga bahay, pagkatapos ay mga gusali, hanggang sa ang skyline ng Metro Manila ay bumungad sa kanila, isang gubat ng semento at bakal. Isang gubat na kailangan niyang harapin. Mag-isa. Bumaba sila sa terminal. Ang ingay, ang init, ang dami ng tao ay biglang sumalubong sa kanya, halos ikasuffocate niya. Ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Miggy at nagpatuloy. Kumuha sila ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Huminga ng malalim si Ara at binigay ang pangalan ng ospital na nireseta ng doktor sa probinsya. Ang pinakamagaling, sabi nito. Ang may pinakakumpletong pasilidad. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, huminto ang taxi sa harap ng isang naglalakihang gusali. Moderno ito, malinis at mukhang napakamahal. Ito ang templo ng pag-asa para sa kanya. Habang inaakay niya si Miggy palabas ng sasakyan, tumingala siya para basahin ang pangalan na nakaukit sa salamin at bakal sa itaas ng malawak na entrance. Ang puso niya ay biglang huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga kamay niya ay nanlamig. Sa harap niya, sa malalaki at eleganting mga letra, nakasulat ang pangalan ng kanyang nakaraan. Ang pangalan ng kanyang bangungot. Alcantara Medical Center. Bagsak ang balikat ni Marco habang naglalakad sa malinis at puting pasilyo ng Alcantara Medical Center. Kakatapos lang ng isang mainit na pagpupulong kasama ang mga head doctor ng ospital. Mga budget, mga bagong equipment, mga reklamo. Ang sakit sa ulo na dulot ng pamamahala sa isang malaking institusyon ay nagsisimula ng kumain sa kanyang pasensya. Sir Marco, bati ng isang nurse na nakasalubong niya. Tipid ng ngiti lang ang isinukli niya. Ang gusto lang niya ay makabalik sa malamig na opisina niya sa Torre, kung saan mga numero lang at hindi mga emosyon ng tao ang kanyang kaharap. Habang papaliko siya sa isang hallway patungo sa lobby, isang boses ang pumunit sa ingay ng ospital. Isang boses na pamilyar. Isang boses na sa panaginip na lang niya naririnig. Opo, Doc. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po ang lahat. Napahinto si Marco. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang boses na iyon. Ang lambing kahit na may bahid ng pag-aalala. Ang himig na 5 taon na niyang hindi naririnig ng personal.
Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi na ulit. Dahan-dahan, na parang natatakot sa kung anong makikita niya, lumingon siya. At doon, sa di kalayuan, nakatayo sa labas ng opisina ng isang cardiologist, nakita niya siya. Si Ara. Mas payat siya ngayon. May kaunting linya ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit siya pa rin iyon. Ang kanyang buhok, ang kanyang tindig, ang paraan ng pagtango niya habang kausap ang doktor. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Parang huminto ang oras. Ang mga taong naglalakad sa paligid ay naging malabong mga anino. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Naramdaman niya ang pinaghalong galak at galit. Galak dahil sa wakas, nakita na niya ito. Galit dahil sa alaala ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos, may isa pa siyang napansin. Isang maliit na batang lalaki na nakatago sa likod ni Ara, mahigpit na nakakapit sa lailayan ng bestida nito. Ang bata ay nakatingin sa sahig, tila nahihiya. Tumingin si Marco sa bata. Isang bata na may maitim na buhok. Isang bata na may pamilyar na hugis ng mukha. Habang nagpapaalam na ang doktor kay Ara, ang bata ay bahagyang sumilip. At sa sandaling iyon, ang mga mata nito ay nagtama sa mga mata ni Marco. Ang mundo ni Marco ay gumuho. Ang mga matang iyon. Ang hugis. Ang kulay. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang larawan noong siya ay bata pa. Hindi. Hindi maaari. Bumalik ang tingin niya kay Ara, pagkatapos ay sa bata. Paulit-ulit. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan, isang larawang napakasakit at napakagulat na halos hindi niya kayang tanggapin. 5 taon. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang. Bawat hakbang ay mabigat na parang naglalakad siya sa ilalim ng tubig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalapit. Naramdaman ni Ara ang mga titig sa kanya. Tumingin siya sa direksyon ni Marco. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Ara, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang mukha na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi ay nasa harap na niya ngayon. Si Marco. Mas seryoso ang mukha, mas matanda tingnan, ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Namutla ang mukha ni Ara. Agad niyang hinila si Miggy sa kanyang likuran na parang isang inang leon na prinoprotektahan ang kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Marco. Nakita na niya si Miggy. Ara. Ang pangalan niya, mula sa mga labi ni Marco, ay narinig niyang muli pagkatapos ng 5 taon. Ang boses nito ay nanginginig, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang kanyang puso ay kumakarera. Naglakad si Marco palapit, ang mga mata ay hindi maalis sa batang nagtatago sa likod niya. Tumigil siya ilang talampakan lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa mukha ni Ara papunta sa mukha ni Miggy. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi, mga sakit na hindi malimutan, at isang katotohanang nakasabit sa hangin, naghihintay na bumagsak. Huminga ng malalim si Marco, ang boses ay basag at puno ng tensyon nang sa wakas ay nagsalita siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara, mga matang puno ng takot. Sino ng ama ng batang iyan, Ara? Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakasabit sa mabigat na hangin ng pasilyo. Sino ng ama ng batang iyan, Ara? Tinitigan ni Ara si Marco, ang lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Ngayon, isa na lang siyang estranghero na may mga matang puno ng akusasyon. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang gabi ng kanilang anibersaryo. Ang mga litrato. Ang pagtalikod sa kanya ni Marco nang walang tanong, nang walang paglaban. Ang pride, na mas matalas pa sa anumang patalim, ang pumrotekta sa kanyang durog na puso. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Miggy. Anak ko siya, Marco, sagot niya, ang boses ay malamig at matatag, walang bahid ng panginginig na nararamdaman niya sa loob. Alam kong anak mo siya. Ang tanong ko, sino ang ama, giit ni Marco, ang boses ay tumataas na, nababasag sa galit at pagkalito. Wala ka nang pakialam doon, sagot ni Ara.
Ang mga salitang binitawan niya ay kasing lamig ng sahig ng ospital. Ang buhay ko at ang buhay ng anak ko ay hindi mo na parte. Pakiusap, huwag mo kaming guluhin. Pagkasabi noon, hinila niya si Miggy at mabilis na naglakad palayo, iniwan si Marco na nakatayo, tulala at mas lalong naguguluhan. Ang bawat hakbang palayo ni Ara ay isang panibagong sugat sa puso ni Marco. Samantala, sa Alcantara Tower, ang balita ay nakarating na kay Doña Elvira Alcantara na parang isang kidlat. Isang tapat na empleyado mula sa ospital, isang taong may malaking utang na loob sa kanya, ang tumawag. Ma'am, pasensya na po sa abala pero si Sir Marco po may nakita siyang babae at isang bata. Ang pangalan daw po ng babae ay Araceli Reyes. Hindi kumurap si Doña Elvira. Ang hawak niyang tasa ng tsaa ay nanatiling matatag sa kanyang kamay. Ang babaeng iyon. Bumalik siya. At may dala siyang bata. Isang bata na siguradong kamukha ni Marco. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Elvira. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa likod nito. Nasa pediatric wing po, ma'am. Kaka-admit lang po ng bata. Salamat, sabi ni Elvira at ibinaba ang telepono. Hindi siya nagpakita ng gulat o galit. Ang kanyang reaksyon ay mas malamig, mas nakakatakot. Ito ay ang reaksyon ng isang general na nakakita ng kalaban sa kanyang teritoryo. Kailangan itong puksain. Agad. Sa kwarto ng ospital, matapos ang mahabang proseso ng admission, sa wakas ay napahiga na ni Ara si Miggy sa malinis at puting kama. Ang isip niya ay ligalig. Ang muling pagkikita nila ni Marco ay umalog sa pundasyon na 5 taon niyang maingat na itinayo. Paano kung bumalik siya? Paano kung magtanong siya ulit? Paano kung... Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Inakala niyang nurse ito. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang dugo ni Ara ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Si Doña Elvira Alcantara, nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mukha ay may isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa loob na parabang pag-aari niya ang buong ospital. Kamusta ka na, Ara? Bati nito, ang boses ay matamis na lason. 5 taon din tayong hindi nagkita. Mukhang pinagpala ka. Ang tingin ni Doña Elvira ay lumipat kay Miggy na mahimbing nang natutulog. Tinitigan niya ito ng matagal na parabang sinusuri ang isang produkto. Kamukhang-kamukha niya si Marco, sabi ni Elvira, ang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang mapanuring tingin. Magaling kang pumili ng sandata. Anak ko siya. Hindi siya sandata, matigas na sagot ni Ara. Tumayo siya sa pagitan ni Elvira at ng kama ni Miggy, isang di nakikitang pader ng proteksyon. Anong kailangan niyo dito? Tumawa ng mahina si Elvira, isang tunog na nagbigay ng kilabot kay Ara. Ang kailangan ko ay kapayapaan para sa anak ko. Isang bagay na kinuha mo sa kanya 5 taon na ang nakalipas, at ngayon ay sinusubukan mo na namang kunin ulit. Lumapit si Elvira, at bawat hakbang niya ay nagpapabigat sa paghinga ni Ara. Akala ko ba malinaw na ang usapan natin noon, Ara? Lumayo ka. Pero heto ka ngayon, bumalik at may dala ka pang sorpresa. Kinuha ni Doña Elvira ang kanyang mamahaling handbag at mula doon ay inilabas ang isang checkbook at isang pluma. Pero dahil nandito ka na rin lang, pagpapatuloy nito, tapusin na natin ito. Isang beses at para sa lahat. Inilapag nito ang isang piraso ng tseke sa mesa sa tabi ng kama. Isang blankong tseke. Pirmahan mo to, isulat mo kahit magkano ang gusto mo. 1,000,000. 5. 10. Sabihin mo lang. Para sa tahimik na paglisan mo at ng batang yan. Tinitigan ni Ara ang tseke. Ang parehong insulto. Ang parehong paniniwala na ang lahat ay mabibili ng pera. Ngunit hindi na siya ang parehong Ara. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang tabi. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Elvira, mga matang puno ng pagmamataas at kasiguraduhan. At sa harap mismo ng babaeng sumira sa kanyang buhay, pinunit ni Ara ang tseke. 1 beses. 2 beses. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito na kanyang binitawan sa sahig. Ang anak ko ay walang presyo, sabi ni Ara, ang boses ay hindi na nanginginig.
Ito ay puno ng galit at ng lakas ng isang ina. At ang kapayapaan namin, hinding-hindi mo mabibili. Ang mukha ni Doña Elvira ay nagbago. Ang maskara ng pagiging kalmado ay nabasag. Ang nakita ni Ara ngayon ay purong galit. Talaga, sabi ni Elvira, ang boses ay mas malamig na ngayon, mas mapanganib. Matapang ka. Tingnan natin kung hanggang saan iyang tapang mo kapag wala ka nang mapuntahan, kapag walang doktor na gustong operahan ang anak mo, kapag wala ka ng kahit isang sentimo sa bulsa mo. Tumalikod si Doña Elvira at naglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang mawala, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Sinimulan mo ito, Ara. Tandaan mo, ako ang tatapos nito. Ang pagmamaneho ni Doña Elvira Alcantara palayo sa ospital ay mabilis at walang ingat, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Ang kanyang mga kamay, na laging kalmado, ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng kanyang mamahaling European car. Pagdating niya sa kanyang mansyon, hindi niya pinansin ang mga katulong na bumati sa kanya. Dumiretso siya sa kanyang pribadong silid-aklatan, isang lugar na walang sinuman ang pinapayagang pumasok maliban sa kanya. Nilock niya ang pinto at sumandal dito, humihinga ng malalim. Ang tapang ng babaeng iyon. Ang pagpunit niya sa tseke. Ang mga matang hindi natakot. Hayop ka, Ara, bulong niya sa katahimikan. Niluwagan niya ang kanyang kwintas na perlas at lumapit sa isang malaking painting sa dingding. Sa likod ng painting na iyon ay isang nakatagong safe. Binuksan niya ito, ngunit hindi pera o alahas ang kinuha niya. Ang kinuha niya ay isang luma, naninilaw at halos masirang litrato. Umupo siya sa kanyang leather na upuan at tinitigan ito. Ang nasa litrato ay isang batang babae. Payat, marumi ang damit, nakayapak, at nakatayo sa harap ng isang barong-barong sa isang eskinita sa tondo. Ang mga mata ng batang babae, kahit sa kupas na litrato, ay puno ng determinasyon at isang klase ng galit sa mundo. Ang batang babaeng iyon ay siya. Si Elvira, bago pa siya naging Alcantara. Isang alon ng alaala ang bumalik sa kanya. Flashback. Nakita niya ang kanyang sarili, isang teenager na naglalako ng sigarilyo sa kalye. Nakita niya ang panlalait ng mga mayayamang babae kapag napapadaan sila. Naramdaman niya ulit ang gutom, ang hirap, ang kahihiyan. Naalala niya ang araw na nakilala niya si Don Enrique Alcantara, ang ama ni Marco. Isang matandang biyudo na may malungkot na mga mata. Nakita ni Elvira ang kanyang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang ganda at ang kanyang talino. Pinalabas niya na isa siyang ulilang may pinag-aralan na naubusan lang ng pera. Bawat salita, bawat galaw ay isang kalkuladong kasinungalingan. Nagtagumpay siya. Pinakasalan siya ni Don Enrique. Ibinigay sa kanya ang apelyidong Alcantara. Ibinigay sa kanya ang buhay na pinangarap niya. Ngunit ang takot na isang araw ay mabubunyag ang lahat, na babalik siya sa pagiging maruming batang taga-tondo, ay hindi kailanman nawala. Ito ang multo na laging nakasunod sa kanya. Ang takot na iyon ang naging dahilan kung bakit niya kinamuhian si Ara mula pa sa simula. Kay Ara, nakikita niya ang kanyang sarili. Isang babaeng galing sa hirap, matalino, at may kakayahang makuha ang puso ng isang Alcantara. At iyon ang kinatatakutan niya. Natatakot siya na baka si Ara ay katulad niya, isang ahas na nagbabalak kayo. O mas malala pa, baka matuklasan ni Ara ang kanyang nakaraan at gamitin ito laban sa kanya, wasakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagkontrol kay Marco ay naging kanyang obsesyon. Si Marco ang kanyang tropeo, ang kanyang pruweba na isa na siyang tunay na Alcantara. Ang pagkawala ni Marco sa isang babaeng tulad ni Ara ay parang pag-amin na hindi siya nagtagumpay. Kaya't gumawa siya ng paraan. At ngayon, kailangan niyang gumawa ulit ng paraan. Isang paraan na mas tiyak. Mas walang awa. Ibinalik niya ang litrato sa safe at kinuha ang kanyang cellphone. Idinyal niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numero ng kanyang pribadong investigador. Ricardo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May trabaho ako para sa'yo. Ano po yun, ma'am? Ang babaeng pinasundan ko sa'yo 5 taon na ang nakalipas bumalik siya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya tumira? Sino ang mga naging kaibigan niya? At higit sa lahat, huminto siya, ang boses ay nagiging mas mapanganib, hanapan mo ako ng butas. Kahit anong dumi.
Kahit anong kasinungalingan. Isang bagay na wawasak sa kanya. Isang bagay na hindi na niya matatakasan. Masusunod po, ma'am. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Elvira at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa kanyang paanan. Ito ang kanyang kaharian. At walang sinuman, lalo na ang isang hamak na Araceli Reyes, ang pwedeng umagaw nito sa kanya. Tumingin siya sa litrato ni Marco at ni Miggy na ipinadala sa kanya kanina ng espiya niya sa ospital. Ang bata. Ang buhay na pruweba ng kanyang kabiguan 5 taon na ang nakalipas. Ang batang iyon ang tuluyang kukuha kay Marco sa kanya. Hindi ako papayag, bulong niya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi. Biglang tumunog ulit ang kanyang telepono. Si Ricardo. Ang bilis naman. Ma'am, sabi ng investigador sa kabilang linya, may halong pananabik sa boses. Hindi na po kailangang maghanap pa. May natatandaan po ako mula sa report ko noon na hindi ko na lang isinama dahil mukhang hindi importante. Pero ngayon baka ito na po ang kailangan nyo. Ano iyon? Sabihin mo. Yung lalaking nakita sa litrato noon na nagbigay ng pera kay Ara, may record po ako ng pangalan niya. Siya po si Kuya, hindi si Antonio Reyes. At base po sa mga lumang record, may isang bagay po ako na siguradong wawasak sa tiwala ni Sir Marco sa kanya. Ilang araw na ang lumipas mula nang harapin ni Ara si Doña Elvira. Ang banta nito ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang madilim na ulap. Bawat araw, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang kanyang paunang bayad sa ospital ay mabilis na naubos. Nang subukan niyang kausapin ang billing section para sa isang promissory note, isang malamig na pagtanggi ang sumalubong sa kanya. Nang magtanong siya sa doktor tungkol sa schedule ng operasyon ni Miggy, palagi na lang may dahilan. Puno pa ang schedule, Mrs. Reyes. Hinihintay pa natin ang resulta ng isang test. Mga dahilan na alam niyang hindi totoo. Nararamdaman niya ang mga pader na unti-unting sumasara sa paligid niya. Ang kamay ni Doña Elvira ay umaabot kahit saan. Isang hapon, habang binabantayan niya si Miggy na gumuguhit sa kanyang kama, may kumatok sa pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, iniisip na baka si Elvira na naman ito. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang lalaking nakatayo doon ay mas masakit pang makita. Si Marco. Pero iba na ang Marco na nasa harap niya ngayon. Wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng sakit. Ang nakikita niya ngayon ay isang malamig na galit, isang desisyon na tila matagal nang nabuo. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, ang boses ay matigas. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Ara, tumayo at hinarap ito. Meron, git ni Marco. Inilapag niya ang isang folder sa paanan ni Ara. Meron tayong dapat pag-usapan. Napatingin si Ara sa folder. Mga papeles. Mga dokumento. Hindi ko alam kung anong laro to, Marco, pero pagod na ako. Laro, tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Ako pa ang naglalaro ngayon, Ara. Pagkatapos kong malaman ang lahat, kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder. Isang bank statement. Alam mo ba kung kaninong bank account ito? Kay Antonio Reyes. Ang kapatid mo raw. Ang lalaking binigyan mo ng pera 5 taon na ang nakalipas. Nanlamig si Ara. Paano? At alam mo ba kung saan nanggaling ang malaking perang pumasok sa account niya pagkatapos mong umalis? Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay tumataas. Galing sa isang offshore account na nakapangalan sa isa sa mga karibal ng kumpanya ko. Ano? Hindi totoo yan, gulat na sabi ni Ara. Hindi totoo, sigaw ni Marco. Nakalagay lahat dito, Ara. Itim sa puti. Ibinenta mo ang mga sikreto ng kumpanya ko. Ginamit mo ako. Kaya pala bigla kang nawala. Kasi nakuha mo na ang bayad mo. At ngayon, bumalik ka. Dahil naubos na siguro ang pera mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat akusasyon ay isang saksak. Ang mga dokumentong iyon, na siguradong gawa-gawa, isang perpektong kasinungalingan na gawa ni Elvira, ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Tinitigan ni Ara si Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita.
Ang nakita niya ay purong paniniwala sa kasinungalingang nasa harap niya. At ang bata di. Sabi ni Marco, ang boses ay bahagyang pumiyok sa sakit. Ginagamit mo siya. Siya ang alas mo, di ba? Ang tiket mo para makabalik sa buhay ko, para makakuha ulit ng pera. Hindi na napigilan ni Ara ang isang luha na pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Wala na. Ang maliit na pag-asa na baka sa huli ay maniwala si Marco sa kanya, na baka sa huli ay makita nito ang katotohanan, lahat ng iyon ay naglaho. Nawasak. Dinurog. Tapos ka na, tanong ni Ara, ang boses ay nakakagulat na kalmado. Isang kalmadong nakakatakot. Ang kalmado ng isang taong wala ng pakialam. Magkano, tanong ni Marco, ang tanong na pinakamasakit sa lahat. Magkano ang kailangan mo para layuan kami? Para mawala ka na sa buhay namin ng tuluyan? Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan siyang lumapit kay Marco. Tumingin siya sa mga mata nito, ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang nakita niya ngayon ay isang estranghero. Ang huling hibla na nag-ugnay sa kanila ay naputol na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang pagmamahal. Wala nang sakit. Wala na kahit ano. Isang blankong espasyo na lang. At sa blankong espasyong iyon, sinabi niya ang mga salitang magiging pader sa pagitan nila magpakailanman. Sana hindi na lang kita nakilala. Tumalikod siya, hindi na lumingon pa. Kinuha niya ang kanyang bag at lumapit sa natutulog na si Miggy. Hinalikan niya ito sa noo. Kailangan niyang iligtas ang anak niya. Mag-isa. Kung kailangan niyang lumuhod sa ibang tao, gagawin niya. Kung kailangan niyang magmakaawa sa kalye, gagawin niya. Gagawin niya ang lahat. Ngunit para kay Marco Alcantara, tapos na siya. Iniwan niya si Marco na nakatayo sa gitna ng kwarto, napapalibutan ng mga peking dokumento at ng mga durog na piraso ng kanilang nakaraan. Ang huling kasinungalingan ay nagtagumpay. Umalis si Marco sa ospital na may pakiramdam ng isang mapait na tagumpay. Sinabi na niya ang dapat sabihin. Inilatag na niya ang ebidensya. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, nakatingin sa mga numero sa computer screen na hindi naman niya maintindihan, ang tagumpay ay parang abo sa kanyang bibig. Hindi ang mga peking dokumento ang bumabagabag sa kanya. Hindi ang mga kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Ang mga mata ni Ara. Iyon ang bumabagabag sa kanya. Ang mga matang iyon bago siya tumalikod. Walang galit. Walang pagtatanggol. Walang kahit anong emosyon. Isang blanko, malalim at basag na kawalan. Parang isang salamin na nabasag sa 1,000 piraso. Ang mga mata ng isang taong sumuko na. At ang huli niyang sinabi, sana hindi na lang kita nakilala. Hindi iyon ang mga salita ng isang babaeng nahuli sa kanyang kasalanan. Iyon ang mga salita ng isang taong tuluyan ng nawasak ang puso. Sir! Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang sekretarya ay nasa may pinto. Okay lang po ba kayo, sir? Kanina pa po tapos ang office hours. Okay lang ako, sagot niya. Maaari ka nang umuwi. Hindi siya makapag-concentrate. Ang 4 na sulok ng kanyang opisina ay tila kumikitid. Kailangan niyang umalis. Pagbaba niya sa lobby, naghihintay na ang kanyang driver, si Mang Lito, isang matandang lalaki na naninilbihan sa pamilya Alcantara mula pa noong bata siya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nakatingin lang si Marco sa bintana, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Ara. Sir, pasensya na po sa pakikialam di. Nagsalita si Mang Lito, ang boses ay magalang. Pero mukhang malalim po ang iniisip niyo. Hindi sumagot si Marco. Nakita ko po kanina sa ospital si Ma'am Ara, sir, pagpapatuloy ni Mang Lito, nag-aalangan. Hindi ko po sinasadya. Pero payat po siya. Mukhang marami pong pinagdaanan. Huwag mo nang isipin yon, Lito, matigas na sabi ni Marco. Ngunit hindi tumigil si Mang Lito. Pasensya na po talaga, sir. Pero naaalala ko pa po si Ma'am Ara noon. Napakabuting tao po niya. Simpleng-simple. Kahit kailan po hindi naghangad ng mamahaling bagay. Kaya po nagtataka lang po ako.
Nagtataka saan, tanong ni Marco, may bahid ng inis. Huminga ng malalim si Mang Lito bago binitawan ang mga salitang magiging simula ng lahat. Sir, kung pera lang po ang habol ni Maam Ara, sana noon pa po niya ginawa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Simple lang pero mabigat. Puno ng katotohanan na pilit niyang winawaksi. Pagdating niya sa kanyang penthouse, hindi na niya binuksan ang tea, hindi na siya nagbuhos ng alak. Dumiretso siya sa kanyang study table at binuksan ang isang drawer na bihira niyang buksan. Kinuha niya ang isang lumang envelope. Ang laman nito, ang mga litratong ibinigay sa kanya ni Doña Elvira 5 taon na ang nakalipas. Ang iebidensya ng pagtataksil ni Ara. Noon, tiningnan niya ito ng may galit at sakit. Ngayon, tinitingnan niya ito ng may malamig na pag-iisip. Napansin niya ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Ang anggulo ng mga kuha. Halatang galing sa malayo, kuha ng isang telephoto lens. Malabo ang paligid. Ang litrato ni Ara na nagbibilang ng pera, ang ekspresyon sa mukha nito, kung titingnan ng maigi, ay hindi mukhang masaya. Mukha itong pagod at malungkot. Ang buong kwento ay masyadong perpekto. Masyadong malinis. Tila isang script na isinulat para lang sa iisang layunin, ang sirain si Ara sa kanyang paningin. Ang mga salita ni Mang Lito ay umalinggaw sa kanyang isipan. Kung pera lang po ang habol niya. Isang butas. May butas sa kwento. Isang malaking butas na ngayon niya lang nakita. Sino si Antonio Reyes? Bakit siya binigyan ng pera ni Ara? Bakit kailangan itong gawin ng patago? At ang mga dokumentong ipinakita niya kanina, paano iyon nakuha ng kanyang ina? Ganoon ba kadaling makakuha ng mga peking bank records? Para sa isang Alcantara. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ang buong kwento ay isang kasinungalingan? Hindi lang ang nangyari kanina, kundi ang lahat, mula pa noong simula. Ang pag-aalinlangan na nagsimula bilang isang maliit na binhi, ay biglang lumaki, sumasakal sa lahat ng galit na inipon niya sa loob ng 5 taon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi ang kitotoo na isinubo sa kanya ng kanyang ina, kundi ang tunay na katotohanan. At kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, hindi ang pangkumpanya. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa makita niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si James, isang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang mataas na opisyal sa isang telecommunications company. Idinyal niya ang numero. Marco. Bro, napatawag ka, masayang bati sa kabilang linya. James, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Isang malaking pabor. At kailangan itong maging confidential. Walang dapat makaalam. Kahit sino. Seryoso yan, ah. Ano iyon? Huminga ng malalim si Marco, ang kanyang puso ay kumakabog. May isang pangalan akong ibibigay sa'yo. Antonio Reyes. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kahit anong impormasyon. At kung posible, kailangan kong malaman kung nasaan siya ngayon. Maihinala ako na kapatid siya ni Ara. Ang pagsabi sa mga salitang iyon ng malakas ay nagbigay ng bigat sa posibilidad. Isang posibilidad na, kung totoo, ay mangangahulugan na siya ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. CJ, bro. Susubukan ko, sagot ni James. I-text mo sa akin ang buong pangalan. Salamat, James. Utang ko to sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na dati isimbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, ang mga ito ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Ang paghahanap sa katotohanan ay nagsimula na. At sa kaibuturan ng kanyang puso, kinatatakutan niya ang kanyang matutuklasan. Hindi nagtagal ang paghihintay ni Marco. Kinaumagahan, habang umiinom siya ng kapeng hindi niya malunok, tumawag si James. Bro, nahanap ko na siya, sabi ni James sa kabilang linya. Antonio Reyes. Nakatira sa isang maliit na subdivision sa Bulacan. May asawa't isang anak na. Salamat, James. Salamat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hindi na siya naligo. Hindi na siya nag-isip.
Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papuntang Bulacan. Bawat kilometro, ang kaba sa kanyang dibdib ay pabigat ng pabigat. Natagpuan niya ang bahay. Isang simpleng bungalo, maliit ngunit malinis. Kumatok siya sa pinto. Isang lalaking mukhang mas matanda kaysa sa kanyang edad, na may pagod na mga mata ang nagbukas. Sino po sila? Tanong ng lalaki. Ikaw ba si Antonio Reyes? Tumango ang lalaki. Ako nga. Bakit po? Ako si Marco Alcantara, sabi ni Marco. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Antonio. Kailangan nating mag-usap. Tungkol kay Ara. Sa una, nag-atubili si Antonio. Ngunit nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ni Marco, pinapasok niya ito. Umupo sila sa isang lumang sofa. Ang katahimikan ay nakakabingi. 5 taon na ang nakalipas, simula ni Marco, ang boses ay mahina. Nagkita kayo ni Ara. Binigyan kanya ng pera. Napayuko si Antonio, puno ng kahihiyan. Bakit? Tanong ni Marco. Anong nangyari? Doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Antonio ang kanyang nakaraan. Ang pagkakalulong niya sa sugal. Ang pagkakabaon niya sa utang sa mga masasamang tao. Sabi niya, lalapitan na sana niya si Ara para humingi ng tulong, ngunit naunahan siya ng hiya. Sa halip, ang mga pinagkakautangan niya ang naghanap kay Ara at binantaan ito. Walang choice si Ara, sabi ni Antonio, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Natakot siya para sa kaligtasan ko, para sa kaligtasan niya. Kaya binigyan niya ako ng pera para makabayad at makapagsimulang muli. At yung tungkol sa pagtatago niya, nahihiya siya, sir. Nahihiya siya sa akin. Ayaw niyang isipin niyo na galing siya sa isang magulong pamilya. Bawat salita ni Antonio ay parang mga pako na ibinabaon sa dibdib ni Marco. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay na. Ang mga litrato. Ang pag-iwas ni Ara. Ang pera. Lahat ay may dahilan. Isang dahilan na hindi kasakiman, kundi pagmamahal at pag-aalala sa pamilya. Salamat, sabi ni Marco, tumayo siya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa loob, isang bulkan ang sumasabog. Nagmaneho siya pabalik ng Maynila na parang hinahabol ng demonyo. Ang mga busina ng sasakyan ay hindi niya naririnig. Ang mga ilaw trapiko ay mga mansalang ng kulay. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ng kanyang ina. Pumasok siya sa mansyon ng mga Alcantara na parang isang bagyo. Sigaw niya. Si Doña Elvira ay nasa sala, kalmadong umiinom ng tsaa. Tumingin ito sa kanya, bahagyang nagulat sa itsura ng anak. Marco, anong nangyari sa'yo? Si Antonio Reyes, sabi ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Kapatid ni Ara. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Isang mabilis, halos hindi mapansing kislap ng takot. Ngunit agad itong napalitan ng karaniwang pagmamataas. At ano naman ngayon? Kinausap ko siya, ma, pagpapatuloy ni Marco, lumalapit. At sinabi niya sa akin ang lahat. Ang sugal. Ang utang. Ang pananakot. Ang totoong kwento. Kalokohan. Siguradong binayaran mo ang lalaking iyon para magsinungaling, tanggi ni Elvira. Tama din sumabog si Marco. Ang sigaw niya ay umalinggaw sa buong mansyon. Tama din kasinungalingan. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw, nabitawan ni Doña Elvira ang kanyang tasa. Nabasa ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng kanyang pagkukunwari. 5 taon, 5 taon mong pinaniwala sa akin na si Ara ay isang masamang babae. 5 taon kong kinamuhian ang babaeng pinakamamahal ko. 5 taon akong namuhay sa isang kasinungalingan na gawa-gawa mo. Lumapit siya hanggang sa magkaharap na sila, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. At doon, binitawan niya ang tanong na wawasak sa kanilang dalawa. Bakit, ma? Bakit niyo sinira ang buhay ko? Doon na bumigay si Doña Elvira. Ang maskara ng pagiging sopistikada ay nabasag. Humagulgol siya, isang iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Dahil ayokong mawala ka sa akin, sigaw niya pabalik, ang bawat salita ay puno ng lason at takot. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Galing din ako sa hirap, Marco. Ginamit ko ang lahat para lang makaahon.
Akala ko gagawin din niya yon. Akala ko, aagawin kanya sa akin, sisirain ang pamilyang ito, at ibubunyag ang lahat ng itinatago ko. Inamin niya ang lahat. Ang paghari niya sa investigador. Ang pagpeke niya sa mga litrato. Ang pagpeke niya sa mga bank documents. Ang buong, masalimuot, at demonyong plano na ginawa niya para lang sirain ang dalawang taong nagmamahalan. Nakatayo lang si Marco, nakikinig sa bawat salita, at ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng isang malalim, nakalulunod na awa. Hindi para sa kanyang ina, kundi para kay Ara. Para sa kanilang anak. Para sa 5 taon na ninakaw sa kanila. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang numero mula sa ospital. Sinagot niya ito, ang kamay ay nanginginig. Hello, Jimmy Alcantara, sabi ng isang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Si E.A. Santos, ang doktor ni Miggy. Dosi, anong nangyari? Jimmy Alcantara, kailangan niyong pumunta dito. Agad. Ang kondisyon po ni Miggy bigla pong lumala. Critical po siya. Huminto ang paghinga ni Marco. Sinubukan naming ipaliwanag kay Mrs. Reyes ang mga options, pero dahil sa sitwasyon, pumayag na po siya sa isang high-risk procedure. Wala na daw po siyang ibang pagpipilian. Jimmy Alcantara, kung hindi po natin ito gagawin ngayon, baka di. Hindi na narinig ni Marco ang huling sinabi ng doktor. Ibinagsak niya ang telepono at tumakbo palabas ng bahay. Iniwan ang kanyang ina na humahagulgol sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang pamilya. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang pigilan si Ara. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Ang mga pasilyo ng Alcantara Medical Center ay malabong mga guhit ng puti sa paningin ni Marco habang tumatakbo siya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw, "Huwag sana akong mahuli. Huwag sana." Tinanaw niya ang pediatric wing. Sa dulo ng hallway, sa harap ng malalaking pinto ng operating room, nakita niya si Ara. Kausap niya ang isang nurse, pumipirma sa isang piraso ng papel. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, isang postura ng taong handa ng sumabak sa gyera ng mag-isa. Sigaw ni Marco. Napalingon si Ara. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagod at determinasyon, ay nagulat nang makita siya. Bago pa siya makagalaw o makapagsalita, naroon na si Marco sa kanyang harapan. Huwag, sabi ni Marco, ang hininga ay putol-putol. Hinawakan niya ang kamay ni Ara na may hawak na pluma. Huwag mong pirmahan yan. Wala na akong choice, Marco, sabi ni Ara, ang boses ay basag. Critical siya. Ito na lang ang paraan. Mali, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. May iba pang paraan. May mas magaling na doktor. May mas magandang equipment. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa lahat. Tumingin si Ara sa kanya, puno ng pagdududa. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Dahan-dahan, sa harap ng mga nurse at ng mga taong dumaraan, lumuhod si Marco Alcantara sa sahig, sa paanan ni Araceli Reyes. Hinawakan niya ang 2 kamay nito, mga kamay na pinabayaan niya. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang mga luha na matagal niyang kinimkim ay bumuhos na. Patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi ko paniniwala. Sa pagiging duwag ko. Sa bawat araw sa loob ng 5 taon na sinaktan kita. Natigilan si Ara. Ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang lalaking minahal niya, na umiiyak at humihingi ng tawad. Nalaman ko na ang lahat, pagpapatuloy ni Marco. Ang totoo. Tungkol sa kapatid mo, tungkol kay mama sa lahat. Patawarin mo ako, mahal ko. Please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Para sa akin. Para sa'yo. Para sa anak natin. Ang huling mga salitang iyon, anak natin, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Ara. Humagulgol siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang may ibang sumalo sa kanya. Tumayo si Marco at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa gitna ng pasilyo ng ospital, sa ilalim ng malamig na ilaw, ang 2 pusong nasira ay nagsimulang maghilom. Ang operasyon ni Miggy ay itinuloy, ngunit hindi na ang high-risk procedure. Ginamit ni Marco ang lahat ng kanyang kapangyarihan para dalhin ang pinakamagaling na pediatric heart surgeon sa bansa.
Magkasama silang naghintay sa labas ng operating room. Hindi sila nag-usap ng marami. Ang paghawak lang sa kamay ng isa't isa ay sapat na. Pagkatapos ng ilang oras na parang habambuhay, lumabas ang doktor. Nakangiti. The operation was a success. Ang bigat na pasan-pasan nila sa loob ng maraming taon ay tila sabay na naglaho. Niyakap nila ang isa't isa, ang kanilang mga luha ngayon ay luha ng pasasalamat at kagalakan. Nang magising si Miggy, ang unang mga mukha na nakita niya ay ang kanyang ina at ang isang lalaking may mga matang katulad ng sa kanya. Sino po siya, Mama? Tanong ni Miggy, ang boses ay mahina. Ngumiti si Ara habang mailuha sa kanyang mga mata. Anak, siya ang Guy. Ako ang papa mo, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Ako ang papa mo at hindi na ako aalis. Tumingin si Miggy kay Marco pagkatapos ay kay Ara. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Papa. Ilang buwan ang lumipas. Ang malamig na hangin ng dagat ay humahalik sa kanilang mga mukha. Nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Si Miggy, na ngayon ay malusog na at puno ng enerhiya, ay masayang gumagawa ng isang sandcastle. Napakaganda dito, sabi ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Hindi kasing ganda mo, sagot ni Marco, hinahalikan siya sa noo. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing, ngunit kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Alam kong hindi nito mabubura ang nakaraan, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso at puno ng pagmamahal. Pero sana, maging simbolo ito ng ating kinabukasan. Isang pangako. Na mula ngayon, ang pundasyon ng pagmamahal natin ay hindi na magiging pag-aalinlangan, kundi tiwala. Isang pangako na hindi na kita bibitawan. Kahit kailan. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na dahil sa luha ng pighati, kundi sa luha ng purong kaligayahan. Opo, bulong niya. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Mama! Papa! Tulungan niyo ako dito, sigaw ni Miggy. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Tumayo sila at magkahawak kamay na lumapit sa kanilang anak, tinulungan itong buuin ang kanilang kastilyo. Isang kastilyong gawa sa buhangin na maaaring gumuho anumang oras, ngunit ang pamilyang nasa loob nito ay matatag na. Binuo muli sa ibabaw ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pangalawang pagkakataon.